Sa isang liblib na baryo sa gilid ng dagat at bakawan, may isang mangingisda na hirap sa buhay. Sa kabila ng kanyang sipag, laging nasisira ang kanyang maliit na fish pond. Kinakain ng sakit ang mga isda, naglalangoy palayo o kusang namamatay. Halos wala siyang maani. Ngunit isang gabi, may dumating na isang mahiwagang alimango na nagbago ng kanyang kapalaran. Ngunit sa pag-angat ng kanyang kabuhayan, may isang mayamang negosyanteng may malalawak na palaisdaan ang nainggit at may balak agawin ang kanyang bagong swerte. Si Mang Doroy ay isang matandang mangingisda na sa buong buhay niya ay umaasa sa biyaya ng dagat at palaisdaan. Sa barangay Kalit-Kalit, kilala siya bilang isa sa pinakamasipag ngunit pinakalaging minamalas na mangingisda. Araw-araw siyang gumigising ng alas 4 ng madaling araw upang bisitahin ang kanyang munting palaisdaan na nasa likod lang ng kanyang kubo. Isang maliit na bahagi ng bakawan na kanyang hinukay, nilagyan ng harang at pinuno ng tubig, alat at tabang upang maging tirahan ng mga bangus at tilapia. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, kada buwan, nagkakaroon ng problema sa palaisdaan ni Mang Doroy. Lintek na naman, ubos ang isda. Sigaw niya habang nakatayo sa gilid ng fish pond. Tuyo ang lalamunan sa galit. Ang tubig ay tila naging putik, may kakaibang amoy, at ang mga isda'y palutang-lutang na lamang, patay. Ito na ang ika-4 na beses ngayong taon at wala pa ring paliwanag. Baka may nagsasabotahi, Tay, sabi ni Letlet, ang kanyang 12 taong gulang na apo. Kung meron man, Diyos na ang bahala sa kanila, sagot ni Mang Doroy. Pilit na itinatago ang luha. Wala na naman siyang maaani. Wala na namang kita. Lalo pang bumigat ang kanyang dibdib nang dumaan ang isang kotseng mamahalin sa kalsadang malapit sa kanilang bahay. Sumilip ang nakarayban na lalaki sa loob, nakangisi habang pinagmamasdan ang sira niyang palaisdaan. Si Don Eladio na naman, bulong ni Mang Doroy. Akala mo kung sinong Diyos ng palaisdaan. Si Don Eladio ang may-ari ng pinakamalawak na fish pond sa buong bayan. Malapit sa ilog, bukas sa dagat at may sariling ice plant pa. Lahat ng konsumo ng bangus sa probinsya galing sa kanya. Sa bawat pulong bayan, isa lang ang pinagmumulan ng masarap at malalaking isda, kay Don Eladio. Tay, bakit parang laging alam ni Don Eladio kapag nasisira ang palaisdaan natin? Tanong ni Letlet. Huwag mong isipin yan, apo. Hindi tayo dapat nag-aakusa, sagot ni Mang Doroy. Ngunit kahit siya'y may hinala. Ilang beses na niyang nakita ang lalaking iyon na palihim na sumusulpot malapit sa palaisdaan. Minsan pa nga, nakita niyang may kasamang lalaki si Don Eladio na may hawak na garapon ng itim na likido at kinabukasan patay ang mga isda. Ngunit sino ba siya para magsumbong? Walang naniniwala sa matanda. Lalo pat si Don Eladio ay may koneksyon sa mayor, sa kapitan at sa mga pulis. Isang gabi, habang si Mang Doroy ay nagbabantay sa gilid ng fish pond, may nakita siyang kakaiba. Sa liwanag ng buwan, may isang gumagalaw sa ilalim ng tubig. Akala niya ay daga o alimango, ngunit hindi ito basta alimango. Matingkad ang kulay nitong ginto at tila may liwanag na nanggagaling sa katawan nito. Hinintay ni Mang Doroy na lumapit ang nilalang. Dahan-dahan siyang gumapang sa putikan, hawak ang kanyang lambat. At nang sumampa ang alimango sa gilid ng palaisdaan, hinuli niya ito. Ang bigat mo bulong ni Mang Doroy. Parang hindi ka ordinaryong alimango. Dinala niya ito sa bahay. Doon, inilagay niya ito sa isang malaking palanggana na may tubig. Sa kanyang gulat, kinabukasan, ang tubig sa palanggana ay naging malinaw, tila pinadaluyan ng dalisay na agos. At higit pa rito,
Nang bumalik siya sa palaisdaan kinabukasan, ang tubig ay tila naging mas malinis, may kaunting liwanag at ang mga bagong isda ay nagsimula ng dumami. Mula noon, tila nag-iba ang kapalaran ni Mang Doroy. Tuwing hapon, dinadala niya ang mahiwagang alimango sa gilid ng palaisdaan. Tila naglalakad ito sa paligid, inilulubog ang mga sipit at kinabukasan dumadami ang isda. Tumaba ang bangus, tumaba ang tilapia. Mula sa 3 kilo kada harvest, naging 30 kilo. 1 linggo lang ang pagitan. Parang milagro. Magsasaya na sana si Mang Doroy, ngunit isang araw, may biglang kumatok sa kanyang pintuan. "Doroy," sabi ni Don Eladio, habang nakatayo sa labas ng kubo niya. May mga bodyguard sa likuran. "Balita ko, gumaganda na raw ang ani mo. Nakakatuwa. Salamat po. Biyaya lang po ng langit." "Langit nga ba?" Tila may lalim ang ngiti ng mayaman. "Oh, baka naman. May mas malalim pa dyan." Napatingin si Don Eladio sa gilid ng bahay, kung saan naroon ang palanggana ng alimango. Napalunok si Mang Doroy. Ang mahiwagang alimango ay tahimik lang sa tubig. "Mag-ingat ka, Doroy," sabi ni Don Eladio. "Minsan, ang swerte may kapalit." Simula nang dumating ang mahiwagang alimango, parang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Mang Doroy. Ang dating putikan niyang palaisdaan ay tila naging isang lihim na paraiso ng mga isda. Sa loob lamang ng 2 linggo, napuno ito ng matatabang bangus at tilapia, mga isdang tila likha ng ginto at biyaya. "Naku tay, ang lalaki ng mga bangus!" sigaw ni Letlet habang tinutulungan ng lolo niyang mag-harvest. "Parang hindi galing dito." "Parang may ginintuang pawis ang mga ito," biro ni Mang Doroy habang nangingiti. Ang kanyang mga matay puno ng tuwa at pag-asa. Ngayon lang siya ulit nakaramdam ng ganitong kagalakan, ng pag-asa para sa kinabukasan. Ipinagbili nila ang unang aning iyon sa palengke ng bayan. Doble ang kita kaysa karaniwan. Agad ding kumalat ang balita. Ang dating malas na mangingisda, bigla na lang naging maswerte. Marami ang nagtataka. Ang ilan ay humahanga, pero meron ding naiinggit. At sa pinakataas ng mga naniniktik sa kanyang buhay, walang iba kundi si Don Eladio. Isang gabi, habang natutulog sina Mang Doroy at Letlet, may aninong gumalaw sa likod ng bahay. Mabilis, tahimik. May mga paa sa putikan, ngunit walang ingay. Ang kanilang pakay, ang palanggana. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaking may dalang sako, may narinig itong kaluskos. Tila sipit na humahampas sa kahoy. Crack! Napahiyaw ang lalaki. Sa isang iglap, sinunggaban siya ng mahiwagang alimango, kinagat ang kamay, at tila may dumaloy na init na parang nagmumula sa apoy. Napaurong ang lalaki, iniwan ang sako at dali-daling tumakbo palayo. Nagmamadaling bumangon si Mang Doroy. "Apo, gising!" sigaw niya. "May tao sa likod." Mabilis silang lumabas. Doon nila nakita ang palanggana. Wala na ang tubig, ngunit naroon pa rin ang alimango. Tahimik, ngunit may duming itim sa paligid ng palanggana, tila bakas ng demonyong umalis. "Ano to, tay?" tanong ni Letlet, takot ang tinig. "May gustong kumuha sa kanya," sagot ni Mang Doroy, hawak ang alimango. Pero hindi niya hinayaang maagaw siya. Kinabukasan, sa bahay ni Don Eladio. "Walang kwenta ka," sigaw ni Don Eladio sa kanyang tauhan habang nilalagyan ng benda ang kamay nito. "Pasensya na po, Don," sagot ng lalaking nanginginig. "Hindi siya ordinaryong alimango. Mainit ang balat, parang may apoy, parang may buhay." "Alam ko na yon, tanga." Galit na galit si Don Eladio. "Alam kong may taglay yang hayop na yan. Matagal na akong naghahanap ng ganong klase."
Dahan-dahang humakbang si Don Eladio patungo sa bintana. Tanaw ang palayan at palaisdaan ni Mang Doroy sa malayo. Ang kanyang mga matay puno ng inggit, galit at pagnanasa. Nakawin mo man ang lupa ko, Doroy, pero ang swerte, akin yan dapat, hindi ikaw. Ako ang hari rito. Ako ang pinakamaswerte. Ako ang dapat may ginto, hindi ikaw. Samantala, sa bahay ni Mang Doroy, may kakaibang pangyayari. Tuwing nilalagay niya ang alimango sa gilid ng palaisdaan, sumisigla ang tubig, nagiging malinaw. Ang mga isda hindi lang tumataba, tila mas mabilis lumaki at mas masigla. Hindi nagtagal, dumagsa ang mamimili. Pati mga taga-kalapit na bayan ay nakarinig ng balita. Ang dating tahimik na bakuran ni Mang Doroy ay naging abalang pamilihan ng sariwang isda. Ngunit kasabay ng pagdami ng pera, dumadami rin ang aninong sumusunod sa kanya. Ilang beses na rin siyang nakapansing may mga di kilalang lalaki na sumusulyap sa kanyang bahay o di kaya'y nagtatago sa bakawan. Tay, hindi kaya dapat nating itago na may gintong alimango tayo? Tanong ni Letlet habang nililinis ang isdang ibebenta. Hindi tayo ang nagpasikat sa kanya, apo, sagot ni Mang Doroy. Ang swerte hindi maitatago. Kapag ikaw ang pinili ng langit, wala kang magagawa kundi tanggapin. Ngunit may kirot sa puso ni Mang Doroy dahil alam niyang kapag may biyaya, may kapalit at ang kapalit ay maaaring darating na. Lumipas ang mga araw na tila bang hindi na mapipigil ang pag-asenso ni Mang Doroy. Ang dating sirang kubo ay unti-unting napalitan ng bagong bahay na may mas matibay na bubong at konkretong sahig. Hindi marangya, pero sapat para hindi na sila mabasa kapag umuulan at hindi na rin malamig kapag taglamig. Tay, parang panaginip lang to, ani Letlet habang pinapanood ang mga bagong palitada ng kanilang dingding. Hindi ito panaginip, apo. Gantimpala ito ng tiyaga, dasal at ng mahiwagang kaibigan, tugon ni Mang Doroy habang pinagmamasdan ng kanilang alagang alimango na noon ay nasa palanggana pa rin sa may likuran ng bahay. Ngunit sa gabing iyon, habang tahimik na naghahapunan ng maglolo, bigla na lamang kumislap ang ilaw, kumulog ng malakas, at kasabay ng kidlat ay ang isang malalim na tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Boom! Nabitiwan ni Letlet ang kutsara. Ano yon? Tanong niya, nanginginig. Tumakbo si Mang Doroy sa likod ng bahay. Doon niya nakita ang palanggan kinalalagyan ng alimango. Umaalo ng tubig sa loob kahit walang hangin. Ang alimango ay gumagalaw ng mabilis, paikot-ikot, tila may gustong sabihin. Ang kanyang dalawang mata ay kumikislap sa dilim. Dahan-dahang lumapit si Mang Doroy. Kaibigan, bulong niya. May panganib ba? Sa tanghali, sa kauna-unahang pagkakataon, may nangyaring hindi pa niya nasasaksihan. Lumabas mula sa tubig ang isang liwanag. Isang anyo ng isang matandang babae, nakaputi, ang tumambad sa kanyang harapan. Wala itong muka, ngunit ang boses nito'y malinaw at malamig. Hindi mo siya pag-aari, Doroteo. Siya ay tagapagtanggol, hindi alila. Dumating siya sa iyo hindi upang pagyamanin ka, kundi upang subukin ang puso mo. Napaatras si Mang Doroy. Sino po kayo? Ako ang tagabantay ng mga elemental sa ilog. Ang alimango'y sugo mula sa ilalim ng tubig, isang espiritong tagapagsalba. Ngunit bawat biyaya ay may katumbas. May darating na kaguluhan. Ang may masamang hangarin ay hindi titigil hanggat hindi siya mapasakamay. At kung sakaling bumigay ka sa tukso, mawawala ang lahat. Hindi ko siya ibebenta, hindi ko siya ipagpapalit. Agad na tugon ni Mang Doroy, nanginginig sa takot. Ang swerte ay sinusubok, hindi lahat ay nakakapit sa biyaya. Maghanda ka, Doroteo. Ang gabi ng paghuhukom ay paparating. At sa isang iglap, nawala ang imahe
at ang tubig sa palanggana ay tumigil. Tahimik muli ang gabi, pero hindi na muling bumalik ang dating katahimikan sa puso ni Mang Doroy. Kinabukasan, dumating sa kanilang bahay ang isang itim na SUV. Bumaba rito si Don Eladio. Suot ang mamahaling barong at nakasalaming itim. Sa kanyang tabi ang dalawang lalaking batak sa katawan, halatang hindi basta-bastang tauhan. "Magandang araw, Mang Doroy." Bati niya, may ngiting plastik sa muka. "Ano pong atin, Don Eladio?" Tanong ni Mang Doroy habang pinipigil ang kaba. "Napadaan lang ako para mag-alok ng negosyo. Narinig ko kasing biglang sumigla ang palaisdaan mo. Nakakatuwa. Naisip kong baka gusto mong ibenta sa akin ang sikreto mo." Tila nabara sa lalamunan ni Mang Doroy ang hangin. Hindi siya makasagot agad. "I'll give you 2 million pesos, dagdag ni Don Eladio. "Cash, sa ngayon din." Nabitawan ni Letlet ang hawak na tabo. 2 milyon? Bulong niya. Ngunit si Mang Doroy ay tumindig, matigas ang paninindigan. "Pasensya na po, Don Eladio. Wala akong sekreto na ibinebenta. Lahat ng biyaya ay mula sa Diyos. Kung may nagbago man sa buhay ko, iyon ay dahil sa dasal, hindi sa kalokohan." Unti-unting nagdilim ang mukha ni Don Eladio. "Sigurado ka na ba?" "Sigurado po. Hindi lahat ng tumatanggi sa grasya ay nabubuhay ng mahaba, Doroy." Bulong ng Don bago ito sumakay muli sa SUV at tuluyang umalis. Kinagabihan, hindi na nakatulog si Mang Doroy. Kahit anong dasal niya, ramdam niyang may paparating na dilubyo. Paglingon niya sa palanggana, naroon pa rin ang mahiwagang alimango. Nakatitig sa kanya, parang humihingi ng lakas. Parang nagpapahiwatig, "Hindi pa tapos. Maganda ka." Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadami ang palaisipan kay Mang Doroy. Habang umaani siya ng kasaganaan mula sa kanyang palaisdaan, ramdam naman niya ang lalim ng panganib na unti-unting lumalapit. Hindi na siya basta-basta makatulog sa gabi. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat kahol ng aso, ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit higit sa lahat, ang hindi maalis sa isipan ay ang mga huling salita ni Don Eladio na parabang isang sumpang nakaamba sa ere. Hindi lahat ng tumatanggi sa grasya ay nabubuhay ng mahaba. Samantala, sa malawak na mansyon ng Don, isang lihim na pagpupulong ang nagaganap sa ilalim ng kanyang lumang bodega. Naroon ang 3 lalaking bihasa sa kulam, itim na orasyon at mga salamangka. "Sigurado ka ba na ito ang swerte ni Doroy?" Tanong ng isang matandang may balbas at pulang mata. "Oo," sagot ni Don Eladio. Hawak ang isang larawan ng mahiwagang alimango, nakuha ng isa sa kanyang tauhan. Bawat aning nakukuha niya, bawat bigla ang sigla ng palaisdaan, lahat yon nagsimula nung dumating ang alimangong yon. Hindi ordinaryo ang hayop na yan. "Kung ganoon," sagot ng matanda, "kailangan nating kuhanin yan, buhay o patay. Nais ko siyang makuha ng buo. Ayokong sirain. Ayokong patayin. Gusto ko siyang mapasailalim sa akin. Alamin niyo kung anong espiritu ang laman niyan. Kung kinakailangang ikulong sa mutya o kulungan ng anting-anting, gawin niyo." Ang isa sa mga kulamero ay tumayo. Pagbabayaran ni Doroy ang kanyang katigasan ng ulo. Hindi siya karapat-dapat sa ganyang kapangyarihan. Kinabukasan, habang nasa gitna ng palaisdaan si Mang Doroy, napansin niyang hindi karaniwan ang ikinikilos ng tubig. May bahagyang alon kahit walang hangin. Ang mga isda ay biglang nagtakbuhan sa gilid ng palaisdaan na parang may tinatakbuhan. Mula sa putikan sa gitna ng tubig, may lumutang. Isang patay na manok na kulay itim, may baling leeg at may nakatusok na aspile sa mga mata nito. Agad na kinilabutan si Mang Doroy. "Panginoon naming makapangyarihan," bulong niya. "May masamang espiritu sa paligid." Sa likuran niya, narinig niya ang yapak ni Letlet.
Tay, tingnan nyo to. Dala ng bata ang isang sulat na nakasilid sa plastic, natagpuan sa bakod nila. May iisang linya lang ito, isinulat sa pulang tinta. Pag-aari ng may kakayahan ang lahat ng swerte. Kung hindi mo ibibigay, kukunin. Nagpatawag agad si Mang Doroy ng albularyong kilala sa kanilang barangay, si Kamando. Matanda na ito, puti na ang buhok at may bitbit na itim na baston na may ukit ng ahas at araw. Pagpasok pa lamang nito sa bakuran, napatigil ito't napakunot ang noo. May kakaibang amoy sa hangin, amoy duhat na bulok, amoy ng panggagaway. Wika niya, may umaaligid na masamang elemento sa paligid ninyo. Itinuro ni Mang Doroy ang mahiwagang alimango sa likod ng bahay. Nang titigan ito ni Kamando, bigla siyang napaatras. Hindi ito basta alimango. Isa itong lamandagat na bantay, espiritong tagapag-ingat ng balanse ng kalikasan. Bantay? Gulat na tanong ni Mang Doroy. Pag ang gantimpala ay napunta sa pusong marunong magmahal, nagiging biyaya. Pero kung ang swerte ay pagnanasaan ng sakim, maaari itong maging sumpa. Sagot ng matanda. At tila may nagtatangkang ilihis ang kalikasan, pinipilit nilang angkinin ang hindi para sa kanila. Napahawak si Mang Doroy sa balikat ni Kamando. Paano namin mapoprotektahan ang aming sarili, lalo na si Letlet? Kinuha ni Kamando ang isang maliit na bote na may langis at isang pulseras na may mutya. Ilubid mo ito sa binti ng alimango. Panatilihin siyang palaging nasa tubig. At wag na wag mo siyang ilalayo sa lupaing ito. Kung maputol ang koneksyon niya sa dagat at lupa, maaaring mawala ang kanyang kapangyarihan. Anong dapat naming gawin sa mga may masamang balak? Panatilihin ang puso mo sa tama. Sa oras na ikaw ay matukso ng galit, kasakiman o paghihiganti, doon sila makakapasok. Ang tunay na laban ay sa loob ng puso. Ngunit habang nagsasagawa si Kamando ng orasyon sa gilid ng palaisdaan, sa di kalayuang damuhan, may mga matang nakamasid. Isa sa mga tauhan ni Don Eladio ang lihim na nakatanaw. May hawak na itim na kamera at pangontra sa orasyon. Sabihin kay Don Eladio, bulong nito sa radyo. Matibay ang proteksyon ni Doroy, kailangan na nating dalhin ang salamangkerong Kastila. Sa gabing iyon, hindi na dumapo ang mga ibon sa paligid ng palaisdaan. Tahimik ang hangin, ngunit sa ilalim ng lupa, may mga nilalang ng ginising. Ang gabi ay mas madilim kaysa karaniwan. Wala ni isang bituin sa langit. Tila pinatungan ng makapal na ulap ang buong kalangitan. Sa baybayin ng Sitio San Roque, isang bangkang kahoy ang dumaong ng walang tunog. Wala itong sakay na mangingisda o isda. Sa halip, isang matangkad na banyagang may mapuputing mata at itim na kasuotan ang bumaba mula rito. Ang pangalan niya ay Senyor Vicente de Alarcon, isang salamangkerong Kastila na may lahing mula sa mga sinaunang mambabarang ng Andalusia. Isa siyang mersenaryong okultista, binabayaran hindi ng pera kundi ng kapangyarihan, lihim o kaluluwa. Nakasalubong siya ng tauhan ni Don Eladio sa dalampasigan. Agad siyang pinayungan ng itim na balabal at inalok ng alak. Senyor Vicente, sabi ng tauhan, ipinag-uutos ng aming amo na wasakin ang proteksyon ni Doroy at dalhin sa kanya ang mahiwagang alimango. Tumawa si Vicente, malalim, parang may kasabay na lagutok ng kahoy. Ang isang sanggol na espiritu sa loob ng alimango ay kayang pasukuin gamit ang lumang dasal ng mga taga-Muñoz. Pero kailangan natin ng dugo, sariwa, bata at walang kasalanan. Kinabukasan, habang abala si Mang Doroy sa pag-aalaga sa mga palaisdaang bagong siniksikan ng tilapia at ulang, napansin niya si Letlet na nakatayo sa gitna ng pilapil. Tahimik, parang tulala. Anak, ayos ka lang ba? Tanong niya, papalapit. Hindi sumagot si Letlet. Nang lapitan niya, bigla itong tumalikod.
Nanlilisik ang mata ng bata at sa tinig na hindi sa isang batang babae, nagsalita ito. Ang bantay ay amin na. Lilisan kayo o lulubog ang inyong paligid. Napaatras si Mang Doroy. Hawak niya ang anting-anting na bigay ni Kamando at mabilis niya itong inipitan sa palad. Hindi ka si Letlet, wika niya. Sino ka? Biglang naputol ang pagkakaposes sa katawan ng bata. Nangalumbaba si Letlet, tila nawalan ng ulirat. Dali-daling tumakbo si Mang Doroy palapit kay Kamando, na noon ay nasa kubo niya sa paanan ng bundok. Halos hindi na siya huminga sa pagmamadali. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng matanda. Nararamdaman ko na ang lagim. Dumating na siya. Sino po? Tanong ni Doroy. Isang salamangkerong dayuhan, isa sa mga pinakamatagal ng gumagala sa Pilipinas mula pa sa panahong Kastila. Isa siya sa mga umalipin sa espiritu ng kalikasan noong 1800. Pinuksan ni Kamando ang isang lumang libro, ang kanyang libro ng mga itim na panaginip. Ipinakita niya ang pahina kung saan may larawan ng isang banyagang lalaki na may mapuputing mata at may tattoo ng ahas sa leeg. Vicente de Alarcon, bulong ni Kamando. Manggagaway ng Espanya, naglalaho at bumabalik. Buhay pa siya dahil sa orasyon de sangre at bawat 10 taon ay kailangan niya ng kaluluwang bata upang manatiling malakas. Napatigil si Doroy. Si Letlet, hindi siya ang target. Ang espiritong nakapaloob sa alimango. Pero para makuha iyon, kailangang buwagin ang koneksyon nito sa mga taong may malasakit. Kaya't sinapian si Letlet para sirain ang tiwala, ang puso, ang damdamin, upang mahiwalay sa iyo ang espiritu ng swerte. Sa kabilang dako, sa loob ng lihim na silid ni Don Eladio, pinapanood niya sa isang itim na salamin ang naganap sa Pilapil. Ang salamin ay nilikha ni Vicente mula sa usok ng tuyo at alkitran. Nakikita rito ang lahat ng may kaugnayan sa mahiwagang alimango. Mukhang matibay ang samahan ng mag-ama, sabi ni Don Eladio. Ngunit tumugon si Vicente. Ang pinakamalambot na bahagi ng puso ng tao ay ang takot, at ang pinakamasarap lutuin ay ang takot na galing sa pagmamahal. Lumabas sa ilalim ng mesa ang isang kahon na gawa sa buto. Binuksan ito ni Vicente at mula rito ay lumutang ang 3 itim na tutubi, mga paniktik ng anino. Ipinadala niya ito patungo sa paligid ng bahay ni Mang Doroy upang magmasid, maghanap ng kahinaan. Sa gabi ring iyon, nagumpisang magbago ang tubig sa palaisdaan. Mula sa dating malinaw, ito'y naging mapula, parang dugo ang kulay. Tumigil sa paglangoy ang mga isda, nagsialsa, at nagsimula ang pagkalat ng mabahong amoy. Tumakbo si Mang Doroy at Letlet papunta sa gilid ng palaisdaan, bitbit ang lampara at dasal. Lumutang ang mahiwagang alimango, halos wala na sa sarili, at ang mga mata nito ay tila nalalason. Tay, ang alimango, sigaw ni Letlet. Nais niyang sumigaw, humingi ng tulong, pero ang paligid ay tinabunan ng makapal na ulap ng kadiliman. Mula sa kagubatan, papalapit ang anino ni Vicente. Bitbit ang kawayan na may buhol-buhol na sinulid at mutya, isang panangkap sa pagtali ng espiritu. Handa na ang pag-angkin, bulong niya. Oras na ng pagkakalas. Ang gabi ay nagngangalit. Ang hangin ay may halong asupre at parang may usok na umalingasaw mula sa lupa. Hindi na ito ordinaryong gabi sa sitio San Roque. Ito ay gabi ng pangangalas ng kasamaan. Sa gitna ng palaisdaan, kung saan nanginginig na lumulutang ang mahiwagang alimango, nagsimulang kumulog ng walang kidlat. Ang tubig sa paligid nito ay tila nagsasayaw, nilalaplap ng alon na likha ng hindi likas na hangin. Napaluhod si Letlet sa takot habang hawak ang maliit na krusipihong yari sa kahoy na bigay ni Kamando. Si Mang Doroy na may buong tapang na pumwesto sa harap ng alimango.
Hawak ang bote ng langis na pinagbanalan ni Padre Emil sa kapilya ng San Gabriel. "Hindi mo kami matatalo kahit sino ka pa," sigaw ni Mang Doroy. Mula sa kagubatan, humakbang si Vicente de Alarcon, ang salamangkerong Kastila. Kasunod niya ang 3 paniktik ng anino na naging malalaking uwak na may pulang mata. Sa kanyang kamay ay hawak ang baston del alma, isang pamalo na gawa sa tinigpas na ugat ng puno ng balete na sinabuyan ng dugo ng sanggol. "Hindi kayo ang layunin ko," malalim niyang wika. "Ang espiritu sa alimango, yon ang aking pakay. Akin na siya noon pa. Pinakawalan lamang ng isang mangmang na mananabas ng samar. Panahon na upang ibalik siya sa kadiliman." Biglang lumiwanag ang paligid. Isang anino puti ang bumaba mula sa kalangitan. Si Kamando. Dala ang kanyang sariling baston at pulseras na may inskripsyong lumang baybayin. "Hindi mo pa rin nagagapi ang mga tagapangalaga ng liwanag, Vicente?" sabi ng matanda. "Kung dati pinatalsik ka ng mga ninuno namin mula sa bundok Banahaw, ngayon ay muling itataboy ang iyong kasamaan." Humalakhak si Vicente. Lahat ng liwanag ay may aninong sumusunod, matanda, at ako ang aninong iyon. Nagumpisa ang laban. Nagdugtong ang hangin at apoy. Si Vicente ay bumigkas ng sinaunang salitang Kastila na may halong Latin, at sa kanyang pagbigkas ay sumabog ang lupa. Lumitaw ang mga anino ng mga batang isinakripisyo niya sa nakaraan. "Mga kaluluwa, kumawala kayo." Ngunit bago pa man mailapit ni Vicente ang baston sa mahiwagang alimango, tumayo si Mang Doroy at isinalang ang kanyang langis sa apoy ng lampara. "Santissima Trinidad, iligtas niyo kami." Sumabog ang liwanag sa paligid. Tumalsik ang mga aninong uwak. Napaatras si Vicente. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang aninong pamilyar ang lumapit kay Letlet, ang dating kaibigan niyang si Tonyo na matagal nang lumipat sa Maynila. Ngunit sa kanyang paglapit, napansin ni Letlet na wala itong anino. "Tonyo?" tanong niya. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, bigla itong lumundag sa kanya at sinubukang agawin ang krusipihong hawak niya. "Ah!" sigaw ni Letlet. Hinabol ni Mang Doroy si Letlet at sinuntok ang anino ni Tonyo. Sa tama ng kanyang suntok, naglaho ito sa hangin. Sa gitna ng laban, tinangkang ihiwalay ni Vicente ang espiritu ng swerte mula sa katawan ng mahiwagang alimango. Sa pamamagitan ng orasyon de sangre, binigkas niya. "Por el poder del eclipse oscuro, separe el alma del contenedor." Nagsimulang umangat ang katawan ng alimango. Nagsimulang magkulay abo ang balat nito. Ang mga mata nito'y namumula at unti-unting nawawalan ng liwanag. "Tay!" sigaw ni Letlet. "Mamamatay ang alimango." Ngunit bago ito tuluyang mailipat, tumayo si Kamando at sinaksak ng baston ang lupa. Mula rito'y lumabas ang isang alon ng gintong liwanag na bumalot sa katawan ng alimango. "Espiritong bantay ng dagat at taniman, huwag kang padala sa kadiliman." Sumigaw si Vicente, nasaktan sa liwanag. "Krr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 
Ito ay kapangyarihang makakabuhay o makakamatay. Sa huling sandali ng kabanatang ito, nagpasya si Kamando na isagawa ang ritual ng pagbigkis, isang sinaunang dasal na nagsasama sa tatlong nilalang, tao, hayop at espiritu, upang mapatibay ang kanilang koneksyon. Doroy, hawakan mo ang alimango. Letlet, ilagay mo sa pagitan ninyo ang langis at krusipihong hawak mo. Sumunod silang mag-ama. At habang binibigkas ni Kamando ang dasal, unti-unting bumalik ang liwanag sa katawan ng alimango. Umangat ito sa hangin at sa pagkakataong ito, isang boses ng batang lalaki ang nagsalita mula rito. Ako si Malikmata, bantay ng tubig at tagapagdala ng balanse. Salamat sa inyong paniniwala.
Si Vicente, sugatan at nanghihina, ay biglang nawala sa alon ng liwanag. Ngunit bago siya tuluyang mawala, sumigaw siya ng, "Babalik ako. Kapag dumilim muli ang buwan, haharapin ninyo ang tunay kong anyo." Kinabukasan, sumikat ang araw, may kasamang banayad na simoy ng hangin. Tila hinahaplos ang bawat sulok ng Sitio San Roque. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, napansin ng mga residente na naging malinaw ang tubig sa ilog. Wala nang amoy burak. Ang mga ibon ay bumalik sa paligid at sa palaisdaan ni Mang Doroy, daan-daang bangos at alimango ang nagsimulang maglutangan sa ibabaw, buhay at masigla. "Diyos ko po," naiiyak na sambit ni Mang Doroy habang nakaluhod sa gilid ng palaisdaan. "Hindi ito himala lang. Ito ang simula ng panibagong buhay natin." Napatingin si Letlet sa mahiwagang alimango na ngayon ay malaki at matatag. Sa gitna ng likod nito ay may markang hugis, buwan at bituin. Isa ito sa mga palatandaan na hindi ito ordinaryong nilalang. "Tay," sabi ni Letlet, "ano po talaga ang lihim ng alimango na yan?" Napabuntong hininga si Mang Doroy. "Anak, hindi ko rin alam ang lahat, pero si Kamando ang makakasagot niyan." Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, naupo silang tatlo, si Mang Doroy, Letlet at Kamando. Habang nasa gitna nila ang mahiwagang alimango. Tahimik ang paligid at kahit ang mga ibon ay tila nakikinig sa magiging revelasyon. Ang tunay na pangalan ng alimango ay Malikmata, panimula ni Kamando. Isa siyang espiritu ng katubigan na inilipat sa katawang lupa ng isang alimango matapos ang isang sinaunang digmaan ng mga tagapagbantay ng kalikasan laban sa mga sakim na engkanto at tao. "Bakit siya napunta sa atin?" tanong ni Letlet. "Dahil ang lahi ninyo, Doroy," sagot ni Kamando, "ay isa sa mga huling tagapangalaga ng tubig sa bayang ito. Ang inyong dugo ay pinili upang maging tahanan ng Malikmata upang siya'y mapangalagaan at mailayo sa mga kagaya ni Vicente de Alarcon." Lumipas ang ilang araw. Bumalik ang sigla sa buhay ni Mang Doroy. Ang kanyang palaisdaan ay naging paksa ng balita sa mga karatig baryo. Isang palaisdaang muling nabuhay at yumabong. Marami ang nagtangkang bumili ng bahagi ng lupa, ngunit lahat ay tinanggihan ni Doroy. Isang gabi, habang pinapakain nila ang mga isda, biglang nagsalita muli si Malikmata sa loob ng isipan ni Letlet. "Maraming salamat sa pagbabantay sa akin, ngunit hindi pa tapos ang lahat. May mas malaki pang panganib ang paparating, ang aninong may pakpak." Napatingin si Letlet sa ama niya, ngunit alam niyang hindi niya ito narinig. Tanging siya lamang. Isa siyang piniling tagapagsalita ng Malikmata. Kinabukasan, dumating si Kapitan Orly, dala ang isang sulat mula sa munisipyo. Ayon dito, may bagong proyekto ang mga may-ari ng malaking kompanya ng palaisdaan, ang pamilya Buenaventura. Plano nilang magtayo ng eco-resort at palalimin ang bahagi ng dagat malapit sa palaisdaan ni Mang Doroy. Isang batas ang pinirmahan ng alkalde na pumapabor dito. Kapag naituloy ito, ani Kapitan Orly, maaaring madamay ang palaisdaan mo sa pagbaha o polusyon. Tumayo si Letlet, galit. Hindi ba't sila ang may sabwatan kay Don Faustino, yung kalaban nating may-ari ng malaking palaisdaan dati? Tumango si Kamando. "Oo, at mukhang hindi lang negosyo ang habol nila. Maaaring nahanap na nila ang bakas ni Vicente o baka sila ang humalili sa kanya." Sa gabi ring iyon, habang sila ay nagdarasal sa harap ng maliit na altar sa loob ng bahay, muling lumitaw ang isang anino sa may bintana. Hindi ito si Vicente. Isa itong nilalang na may pakpak, malalaki, parang sa paniki, at may mahabang leeg na puno ng kaliskis. Tumigil sa paggalaw si Malikmata sa ilalim ng palanggana. Napatingin ito sa bintana. "Siya na nga," bulong nito. Dumating na ang gabunan ng bahura.
nagliyab ang kandila at sa labas ng bahay, isang tinig ang tumawag. Ibigay sa amin ang espiritu ng tubig at palalayain namin ang dagat mula sa sumpa. Pero alam nilang peke iyon. Isang patibong, isang bitag upang maagaw si Malikmata. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, tumindig si Kamando, kinuha ang kanyang lumang kahon ng mga orasyon at nagsimulang magbasa. Si Mang Doroy ay humugot ng itak at bitbit ang bote ng banal na langis. Si Letlet naman, palihim na ibinulsa ang maliit na bato mula sa dagat na minsang ibinigay sa kanya ng alimango. Ito ang ating huling babala sa kanila, ani Kamando. Kapag hindi sila umatras, maghahanda tayo para sa digmaan ng tubig at kadiliman. Madilim ang langit sa gabi ng pagdating ng gabunan ng bahura. Ang alon sa dalampasigan ay tila may buhay, umaalon pabalik-balik na tila may kinakausap. Sa gitna ng dagat, isang pulang buwan ang sumikat, palatandaan ng matandang propesiya ni Kamando na nagsasabing, kapag sumikat ang dugong buwan, magbabalik ang mga nilalang ng dagat upang agawin ang swerte sa mga may karapatang taglay nito. Sa loob ng bahay ni Mang Doroy, naghahanda ang buong pamilya. Nakalibot sa katawan ni Doroy ang lubid na may mga anting-anting at amuletong yari sa kabibe, bato sa ilalim ng dagat at balahibo ng tandang. Si Kamando ay nakaupo sa gitna ng altar, binibigkas ang sinaunang dasal ng pagbabantay gamit ang wikang dagat na tanging mga itinalaga lang na albularyo ang nakakaalam. Si Letlet naman, tangan-tangan ang maliit na sisidlang may bato ng liwawa, ang batong nagbibigay ng proteksyon sa mga piniling tagapag-ingat ng Malikmata. Nasa tabi niya si Malikmata, hindi na maliit na alimango kundi isa ng dambuhalang nilalang na ang mga mata ay kumikislap ng bughaw at berde, parang mga bituin sa ilalim ng tubig. Tay, Kuya Mando, bulong ni Letlet. Hindi na ito laban lang para sa palaisdaan. Laban ito ng kalikasan. Sa bahura, lumitaw mula sa kadiliman si General Darukan, ang pinuno ng gabunan ng bahura. Isa siyang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. May mukha siyang balot ng talaba at matatalim na ngipin, may pakpak na yari sa tuyong balat ng pusit at katawan ng dambuhalang alimango. Siya ang nilalang na binuhay ni Don Faustino bago ito nawala. Isang kaluluwang halimaw na sumisipsip ng swerte mula sa tubig at isda. Bitawan ang Malikmata, sigaw ni Darukan. Ibibigay ko sa inyo ang kayamanan ng karagatan. Pero matatag si Mang Doroy. Hindi ko kailanman ipagpapalit ang kinabukasan ng anak ko sa yaman mong galing sa kasakiman. Nagliyab ang langit, kumidlat, at nagsimula ang digmaan. Sa palibot ng palaisdaan, lumitaw ang mga tagasunod ni Darukan. Mga nilalang na tinatawag na aninag, espiritu ng tubig alat na may hugis ng mga taong nilamon ng inggit at kasakiman. Humugos sila mula sa ilog at dagat, sumalakay sa palibot ng palaisdaan, sinisira ang mga lambat at tangkal. Letlet, sa gitna ng palaisdaan, iakyat mo ang bato ng liwawa. Sigaw ni Kamando habang binibigkas ang panangga ng limbas. Tumakbo si Letlet, dala ang bato, habang pinoprotektahan siya ni Mang Doroy at Malikmata. Isa-isa niyang dinaanan ng mga tambak ng putik at gumuguhong pilapil. Sa bawat tapak niya sa tubig, nagkakatingkad ang liwanag mula sa ilalim. Tila nagigising ang mismong espiritu ng dagat. Pagdating sa gitna ng palaisdaan, iniangat niya ang bato ng liwawa sa ilalim ng dugong buwan at buong lakas na sumigaw. Sa ngalan ng tubig, hangin at lupa, pangilagan mo kami, Darukan. Nagliyab ang bato. Kumalat ang liwanag sa buong palaisdaan. Nagsisigaw ang mga aninag, natutunaw na parang asin sa apoy. Si Darukan, galit na galit, sumugod kay Letlet, subalit hinarangan siya ni Malikmata. Hindi mo kami kailanman mapapasa iyo, sigaw ni Malikmata. Dahil ang dagat ay para sa mga may malasakit,
hindi sa mga gahaman. Sa gitna ng labanan, alam ni Malikmata ang tanging paraan upang tuluyang mapuksa si Darukan, ang pag-aalay ng kanyang kapangyarihan. Let, bulong niya, hawakan mo ang puso ko. Mula sa ilalim ng kanyang malalaking kuko, lumitaw ang isang perlas. Ang puso ng Bahura, ang pinagmumulan ng lahat ng swerte ng dagat. Ibinigay niya ito kay Letlet at sa oras ding iyon sumiklab ang dagat sa bughaw na apoy. Sumigaw si Darukan habang unti-unting nilalamon ng liwanag. Hindi pa tapos ito, babalik ako sa susunod na pulang buwan. Ngunit huli na, napawi ang kadiliman. Nawala si Malikmata sa pisikal na anyo. Ngunit sa gitna ng palaisdaan, lumitaw ang isang bagong itim na perlas. Ayon kay Kamando, ito ang selyo ng proteksyon sa lugar at sino man ang may puso't paninindigan ay siyang magiging tagapangalaga nito. Muling dumami ang mga isda at nagbagong loob ang ilang may-ari ng palaisdaang malalawak. Maging ang mga kompaniyang gustong gumiba sa kalikasan ay umurong dahil sa takot sa ginawang himala ni Doroy. Ang palaisdaan ni Mang Doroy ay naging sagrado. Hindi lamang ito pinagmumulan ng kabuhayan, kundi isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi kayang bilhin ng ginto, kundi pinapanday ng malasakit, sakripisyo at pagmamahal sa kalikasan. Wakas.